Kadalasan ang problema ng mga magsasaka bagsak presyo. Kaya kahit marami itong inaani, wala pa rin kita, maaring lugi pa. Yung iba nga tinatapon na lang, meron din namang magsasaka pinababayaan na lang. Dahil mas malaki pa yung binabayad na sa labor kaysa pagbebenta nila. Kaya pinababayaan na lang nila hanggang mabulok para maging pataba. Kaya kadalasang tanong ng isang magsasaka, kailan ba tumataas ang presyo ng gulay? Kaya ito po ibahay ko sa video ito, kailan ba tumataas ang presyo ng gulay? Kadalasang tumataas ang presyo ng gulay kapag pasukan, yan ang una. Nung nag-start ang pasukan, nagtanong ako ng presyo, itong mga presyo. Eh, dito, mag-tokray. 150. 150 talaga, kamahal naman. Itong talong, Oy, talong raw. 80. yung sili, 100 per kilo, sir. eh, medyo mataas na, no? Yung ubuay, 50 sa mo. 50, ay mahal din. Perfect. So, sige, ito ang mura. Mangga. 30 mangga. Yung kalabasa, 50 per kilo, sir. Ibaba ko lang po. Yan ang mga presyo, ang palaya, 100. Ang okra naman napakataas ng presyo, 150. Sa halagang 150 ng okra, napakataas niyan pa. Parang ginto na rin ang presyo niyan. Ang okra kasi madalang tumaas ang presyo kasi madaling alagaan at mabilis mamunga. Halos every other day ka lang pitas ka para magwanta mo yung bunga. Pag hindi kasi baka tumigas na. Ang talong mataas na rin ang presyo sa halagang 80. Dahil kadalasan ang presyo niyan 20 hanggang 30 bawat kilo. Ang silo medyo mataas na rin ang presyo, 100 isang kilo. Ang upo mataas na rin ang presyo sa halagang 50 bawat isa. Kapag kasi mura yan, halagang 10 piso lang hanggang 20. Sa halagang 50 pesos bawat kilo ng kalabasa, napakataas na yan. Dahil ang kalabasa po minsan umabot ng 5 kilo isang piraso. Kaya pwede siyang umabot ng 250 kada piraso. Ang mura ngayon mangga dahil panahon niya, maraming mangga ngayon. Isa pa sa tumas ng presyo itong kamatis. Dati ang presyo ng kamatis nasa 10 lang hanggang 20 noong May. Pero nung pasukan na 40 hanggang 50 na ang presyo, tumaas. Pero ngayong June, tumaas pa siya, naging 60 na isang kilo. Kaya kung gusto nyo makabenta ng mataas na presyo, magtanim kayo na harvest kayo ng pasukan. Kaya magtanim na kayo ng gulay mga 2 hanggang 3 buwan bago pasukan. Nakadepende yan sa klase ng gulay na itatanim nyo. Nasa February yan o kaya March. Medyo mapahirapan lang kayo sa pag-aalaga dahil sa tag-araw. Magastos din yan sa tubig. Isa pa sa mga buwan tumataas ang presyo ng gulay kapag buwan ng December. Halos lahat ng presyo ng gulay kapag December tumataas ang presyo. Lalo pag sapit ng Pasko at bagong taon. Pero kadalasan din December pa lang tumataas na rin ang presyo ng gulay. Nagsisimula ng September. Kaya yung buwan ng June maganda na magsimula magtanim. Dahil nagsisimula na rin umulan. Kadalasan ding tumataas ang presyo ng gulay kapag mayroong mga masamang panahon. Katulad ng bagyo. Umaulan. Kapag kasi mayroong malakas na bagyo, maraming nasisirang halaman. Kaya kumukunti ang supply, tumataas ang presyo. Kahit na pumaulan lang, pwede rin tumaas ang presyo. Marami kasing nababaha. Maraming nasisirang gulay. Hindi magandang lagay ng panahon. Kaya kung gusto nyo makabenta ng mataas na presyo sa ganitong sitwasyon, tuloy-tuloy lang kayo magtanim. Magsimula kayo ng buwan ng May hanggang December. Kailangan sa mga panahon na yan, di kayo nawawala ng tanim. Parang sugal nga lang. Kapag nagtanim kayo at kayong binagyo, talo kayo. Pero pag meron kayong tanim at hindi kayo binagyo, panalo naman kayo. Ganito talaga ang buhay nating magsasaka. Parang sugal lang, swertihan. Ang pagkakaiba lang ng sugal at pagsasaka, kapag naadik ka sa sugal, kahit mayaman kayo, pwede kayong mamulubi, maubos ang maaari-arian nyo. Kapag naadik ka sa pagsasaka o pagtatanim, pwedeng gumanda ang kabuhayan mo. Dahil madalang ka lang naman matalo sa pagsasaka. Dahil kadalasan sa pagsasaka, maaaring maliit ang kita o mayroong kita. At saka habang nagsasaka ka, lalo kang gumagaling sa pagsasaka. Kaya lalo kang kikita. Kaya ito yung 3 panahon na mataas ang presyo ng gulay. Una, kapag pasukan. Kaya kung gusto nyo makain ng ganyang panahon, mga February pa lang o March, magtanim na kayo. Pangalawang, tumataas ang presyo ng gulay kapag December. Pero kadalasan, September pa lang nagsisimula ng tumaas ang presyo ng gulay. Kaya June pa lang maganda na magtanim ng gulay. Hanggang October. Kadalasan kasi pag buwan ng January, pababa na ang presyo ng gulay. Ang pangatlong dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng gulay kapag natapos ang bagyo
at saka maulan. Kaya kung gusto nyo makatsyempo ng mataas na presyo ganitong panahon, tuloy-tuloy lang kayong magtanim. Nga lang para kayong sumusugal. Pwedeng manalo kayong matalo. Yan po yung tatlong panahon na mataas ang presyo ng mga gulay. Sana po meron kayong natutunan. Kaya dito na po natin tinatapos ang video natin. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutan taniman ng pinot ang subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at papalain ka ng Panginoon.